Meron tayo ngayon ditong bagong power station kung saan ito ang isa sa mga magiging source of power ng ating van. Pakita ko sa inyo kung ano. Ito ang DJI Power 2000, isa sa mga pinakabagong portable power station ng DJI. And yes, kilala natin ang DJI bilang isang kumpanya na nagpo-provide ng mga quality cameras, drone, tsaka mga microphone. Pero ngayon, pinasok na din nila ang mundo ng power station. At sa totoo lang, medyo nagulat ako dahil sa performance na kayang gawin nito. It's better than any other power station na nagamit ko. Sa mga mahilig sa camping dyan, van life, or mga outdoor activities, check nyo to dahil baka magustuhan nyo. Bago ang lahat at bago tayo magsimula, i-unbox muna natin itong ating pinakabagong power station na DJI Power 2000. Ito yung itsura ng ating box at kung titingnan nga natin, sobrang plain lang nito. Halos walang kadise-disenyo at parang hindi siya power station. Kaya medyo nagtaka din ako na iniisip ko din, siguro maliit lang yung power station na pinadala sa atin ni DJI. Pero nung binuksan ko to, medyo nagulat ako dahil sa liit ng box na to, nagkasya dito ang isang napakalaking power station. Bali kapag binuksan natin ito, ay ganito na ang pinaka-itsura niya. Ito na yung pinaka-packaging ni DJI at pag binuksan natin siya dito, yan, ito na ang ating bagong power station. Kaya natin buksan. Grabe yung packaging, may mga palagay pa dito sa tenga para siguro hindi maidiinan. And yung plastic din na ginamit, sobrang kapal. Wow, grabe, ang linis tignan. Ang linis, my friend. Ang ganda. Grabe, ang ganda naman nito. Very DJI yung datingan. Etong nasa tabi ko, ang DJI Power 2000, isang power station na sobrang lakas dahil kaya nitong mag-provide ng 2048 watt-hour at 3000 watts of power. Mas malakas pa to kaysa sa ibang power station na nagamit ko. Sa totoo lang, medyo nakakagulat dahil kilala natin ang DJI na isang brand na nagpo-provide ng mga cameras tsaka mga drone. Especially yung drone ko galing din sa DJI. At nagulat talaga ako na may power station na sila. Kasi mostly ng mga power station na ginagamit ko sa pagva-van life dito sa Pilipinas ay nasa 2,000 to 2,600 watts lang. Etong sa DJI, 3,000 watts po siya. Kaya niyang magpatakbo ng isang malaking coffee machine. Bago lang tayo magpatuloy ay gusto ko lang sabihin sa inyo na baka habang pinapanood nyo ang video na to ay nasa gawing Visayas or Mindanao ako. Kaya't maraming salamat sa inyong suporta dahil nakarating na naman ang ating van sa Visayas at sa Mindanao. At unang-una na gustong gusto ko dito sa power station na to ay yung kanyang disenyo dahil makikita natin dito sa gilid na meron siyang dalawang hawakan na sobrang komportable dahil naka-extend siya, parang tenga yung itsura niya kapag hinawakan mo siya, kaya sobrang komportable niyang buhatin. At tumitimbang po ito ng 22 to 24 kilograms lamang kumpara sa iba na umaabot ng mga 30 kilos halos. And again, pagdating sa disenyo, very plain ang buong design niya, as in buong paikot. Very DJI talaga yung datingan niya. From the quality ng mga plastic, tsaka yung itsura niya overall, ay sobrang makikita mo talaga at alam mo na DJI ito. Walang masyadong kolorete or mga grills dito sa harapan niya. Meron itong apat na AC port which is very typical nating nakikita yung ganitong disenyo sa ganito din kalalaking power station. Tapos dito sa gilid, dito ka magtataka kasi ang dami niyang USB port. Ang dami niyang Type-C, apat din yung port Type-C niya, isang dalawang 140 watts USB type kung saan pwede ka daw mag-charge dito ng drone mo ng mas mabilis. Tapos sa kabila naman 65 watts, kaya may apat kang choice para mag-charge dito using your Type-C. Dito naman sa kabila, yung USB-A niya, apat din po yung port nito, na nakakatuwa lang sa akin dahil kadalasan ito yung mga nagiging issue ko either kulang yung saksakan ko ng USB sa ibang power station, dalawa lang yung Type-C, dalawa lang yung USB-A, tapos pag madami kang charge, medyo magkukulang ka talaga sa port na kailangan mo, kaya gumagamit ako ng extender. Pero this time, sa disenyong ito, napakaganda at napaka-solid. So kung ako man, i-rate ko yung design niya, panalong-panalo to. Parang para sa akin yung functionality nito, 10 over 10. Sa gitna, syempre, yung LCD display natin, makikita natin dito yung percentage natin, yung Wi-Fi connection, input and output. Sobrang basic, walang madaming kung ano-ano na pwede kang gawin dito. Katabi ng LCD screen ang charging natin, which is eto, pwede mo siyang i-charge sa AC or pwede din yung solar charger nila. Tsaka yung isa pa, yung car charger nila na meron tayo. Papakita ko sa inyo yan sa mga susunod nating video or baka sa dulo ng video na to. Dahil baka wala yung van
Tapos meron ka din ditong manual kung saan pwede mong i-charge ng mas mabilis yung power station mo na hindi ko masyadong nire-recommend unless nagmamadali ka dahil mas nakakasira kasi ito ng battery. Pero kung nagmamadali ka talaga at wala talagang choice, pwede mo yung magamit. At kagandahan, hindi mo na kailangang i-connect yan sa app. Dito na lang, on and off na lang, okay na yan. Dito sa gilid, makikita natin yung tinatawag nila na SDC. Ito naman, dito mo pwedeng i-connect yung other battery ng DJI na pwede mong mabili sa kanila. So basically, pwede mong pagpatong-patungin, base sa research ko, parang 5 yung pwede mong i-extend na battery dito, which is sobrang galing nun, di ba? Sipin mo, pag kulang pa sa'yo yung ganitong battery or power station, pwede kang magdagdag lang din ng other battery na idudugtong mo na lang dito by connection, which is para sa akin plus point yun. Kasi ako po ha, I'm planning to buy a bigger van, not now, pero not sure. Hindi, joke lang. Plano kong bumili ng mas malaking van na siguro kasya ang 3 or 4 na tao para may kasama tayong team. And itong power station na to, ang isa sa kinukonsider ko na nagawin nating main source na power station, bibili na lang tayo ng mga battery na pagpapatong-patungin natin para masupplyan yung mga kailangan natin. Yung kompleto na tayo, from oven, sa microwave natin, panglaba, pang shower, lahat. Yung parang ganito sa van ko pa din, kay Vantot, na mas malaki nga lang. Kaya etong ganitong disenyo ng DJI na pwede kang magdagdag lang ng power station instead na bibili ka uli ng bago ay sobrang game changer yon para sa akin. So from the design, compatibility, and functionality, parang kinuha na lahat ni DJI. At ang kagandahan pa dito, mas mura din yung price nito kumpara sa ibang power station. Para sa price list, ilalagay ko na lang siguro dito para ma-check nyo, i-post nyo na lang siguro. Andyan din yung mga ads-on natin katulad ng car charger and everything na pwede nyong makuha dito. Grabe, sobrang sarap bitbitin nito sa mga travel kasi medyo mas magaan siya, or siguro mas komportable lang siyang buhatin kumpara sa iba. Pero yung gaan mabigat pa din eh. Mas komportable lang talaga siyang buhatin. Van life pero kotse yung dala, no? Car life na tayo. This time ay subukan naman natin ang capability nitong ating power station sa mga basic appliances sa bahay. Actually, hindi nga to basic eh. Bali, meron tayo ditong air fryer, coffee grinder, coffee machine, tapos heat gun, tsaka blower. Dito natin simulan. Bali, habang ginagawa din natin to ay sasabay na natin i-monitor gaano kalakas ang konsumo ng mga appliances na to. First of all, blower. Blower is 518 watts. Next naman natin itong ating maliit na coffee machine. Try natin kung gaano kalakas ang konsumong kakainin niya dito sa ating power station. Umabot siya ng, medyo mataas to eh, 1,200 watts. Ito lang yan ha, isabay natin tong grinder. Yan, kapag in-on natin itong ating grinder ay aabot lang siya, konti lang yung nadagdag, halos 1,300. So ang goal kasi natin ay masubukan siya hang up to 3,000 watts, no? So subukan natin itong air fryer kung kaya na. Bali, nasa 1,381 ang hinihigop nitong ating coffee machine tsaka air fryer. Mahina lang din pala ito. Pero try natin itong heat gun kasi medyo mataas to sa watts eh. Ayan, i-try natin dahil gumagana na itong ating heat gun. Maabot siya ng 2,900 watts. Kulang pa tayo ng konti. Kulang pa para sa 3,000 watts. Konti pa, konti pa. Bali, gumamit na tayo dito ngayon ng extension para mapagsabay-sabay natin lahat ng appliances. And try na natin. Una, again, yung ating coffee machine, small coffee machine na nagpo-pull ng 1,300 or 1,200 something watts. Wait lang natin, magpo-pull yan ng yan, 1,280. Tapos ito, grinder, tsaka to. Yan, sabay-sabay na sila. Try natin to. Pag sinaksak kasi natin tong ating air fryer, ay magpo-pull na siya ng 1,000 plus. And then, ito pa, sabay na natin. Yan, working na, tsaka to. Kulang pa tayo ng 100 watts. Yan, gumagana na siya. Yan, gumagana na siya. At i-pull natin lahat. 3,400, 3,200. Ayun, nag-overload na siya sa 3,300. Katulad ng ibang power station, nag-run pa yung mga appliances natin for 30 seconds bago siya namatay. So around 3,300 watts yung na-pull natin dito. Pero imagine na, pinatakbo natin ng air fryer, grinder, coffee machine, tsaka to, 2,900 watts lang, hindi pa siya nag-overload. Kaya naman, kung 3,000 watts lang yung usapan, legit na 3,000 watts talaga, itong power station ng DJI na kung makikita natin, sobrang daming appliances ang pwede nating patakbuhin doon. Kahit gamitin natin to for mga businesses natin, for coffee machine, pwede kasi may kakilala ako na naglaran ng
small coffee business, tapos may coffee machine siya na around 2,400 watts yung konsumo. Pwede to, plus grinder, tapos konting ilaw. So kaya niya nang magpatakbo ng yung mga nasa food cart. Ipapakita ko na lang sa inyo yung mga video dito. Pero yun, basically this power station is very powerful kasi napatakbo niya nga itong mga appliances na to for 2,900 watts ng tuloy-tuloy. Pag sumobra ka doon, syempre mamamatay na yung ating power station. Yun yung isang safety ng mga power station na katulad nito kapag nag-overload na. At isa pa, i-emphasize ko lang uli sa inyo na sobrang natutuwa talaga ako sa disenyo, maliban sa malinis siya, kundi dahil napakadami talagang port dito na pwede nating pagsabay-sabayin ang ating mga cellphone. Kahit 2 o 3 cellphone pwede mong isabay dito. Ang aking camera, sila ng cameras na ginagamit natin, di ba? Tapos yung ating mga drone, anything na pwede nating i-charge, mga ilaw, pwede lahat yan. So ang total niyan, bali 12 port na pwede nating pagsabay-sabayin. So kung may 4 kang AC charger, pwede dito. Tapos puro USB Type-C, tapos mga USB Type-A. Kaya naman sobrang nakakatuwa kasi sinagot niya talaga yung problema ko kapag nagcha-charge ako, dahil hindi ko mapagsabay-sabay, pinagpapalit-palit ko pa. So parang may time yan eh. Kumbaga, mas mahalaga yung drone natin, kaya drone yung gamitin, or mas mahalaga yung camera natin i-charge. Yung cellphone natin, hayaan muna natin. So ngayon, pwede ko na silang pagsabay-sabayin dahil sobrang dami nga ng port. Kaya sana nagigets nyo yung point ko. So sa mga mahilig sa camping din dyan or van life, alam kong nagigets nyo yung point ko na at some point kulang yung port ng mga power station natin. Kaya eto, sobrang gustong-gusto ko talaga yung disenyo niya. At basically, eto na ang gagawin nating main power source sa ating pag-van life dito sa Pilipinas. Dahil meron din tayong car charger nito na aabot ng 1,000 kilowatts ang power na pwede niyang i-produce. Ipapakita ko sa inyo yan, or gagawin natin ng video yan differently, kasabay din ng isa pang power station ni DJI. Dami nating power station, no? Lakas natin kay DJI, no? But anyways, baka ipag-giveaway natin yung isa na yon, dahil gusto ko hindi lang ako yung nabibless eh. Dapat nabibless din kayo, di ba? So consider subscribing kung gusto nyong masali sa giveaway. Consider liking this video and comment lang kayo dyan kung gusto nyo din talaga. So yun, ipapag-giveaway natin yung isa, pero yung tawag dito, yung charger ay gagamitin natin as bilang van lifer. Syempre kailangan natin yan. Yan, yun lang yung ating unboxing and semi-review. Hindi pa full review, ano, kasi syempre hindi pa natin siya nagamit ng matagal. Yung durability niya hindi pa natin nakita, pero I think this power station is very sulit para sa isang van lifer na katulad ko. Nagpapataglish na ako. Okay, bago matapos ang lahat mga kabatak, gusto ko muna kayong pasalamatan sa pagsubaybay at pagsama nyo sa akin. So again, while you're watching this video, malamang nasa Visayas or Mindanao na ako. Kung nasang lupalop man ako ng mundo, salamat dahil nandyan kayong nakasuporta sa akin. At salamat din syempre sa DJI Philippines for sending us this parcel na napaka-useful. And sana sa susunod, mga drone naman yung ipadala sa atin, mga ganyan, di ba? Para mas maging quality na din yung shot natin pagdating sa drone, ganyan. Or mga cameras nila, action camera, ganyan. So wala lang, nagpaparinig lang. Additionally, alam nyo bang sobrang bilis lang din i-charge ng DJI 2000? Dahil in 55 minutes of charging lang yan sa AC port natin, ay puno ka na ng up to 80% of battery. Tapos 90 minutes naman, full charge na yan. I hope, anong masasabi nyo dito sa power station na to? Tingin nyo ba this is worth of buying kapag mahilig ka sa camping? If yes, lagay nyo dyan sa comment section. And if no, lagay nyo din dyan sa comment section kung bakit. So please consider liking this video, like and subscribe. Salamat sa panonood.